Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, ako nga pala si Leo, 22 years old. Isang working student dito sa Quezon City. Simpleng lalaki lang ako. Hindi kagwapuhan, hindi rin kagandahan ang katawan. Pero gaya ng sabi nila, minsan daw ang puso hindi namimili ng itsura o estado. Kaya ngayong gabi, gusto kong ikwento sa inyo ang kakaibang love story ko. Isang kwentong nagsimula lang sa simpleng kanto ng aming barangay. Ako'y galing sa isang mahirap na pamilya. Sa umaga, nag-aaral ako. Sa gabi, nagtatrabaho bilang service crew. Halos wala na akong oras sa sarili ko. Pero hindi ko alintana dahil pangarap kong makatapos at maiahon ang pamilya ko sa hirap. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing trabaho, may nadaanan akong tambayan sa kanto. Nandoon ang ilang kabataang nagbabasketball at nagtatawanan. Doon ko unang nasilayan si Rico. Si Rico isang matangkad, moreno, gwapo at makisig na lalaki. Tipong titingalain mo dahil sa tindig pa lang niya. Palabiro, maingay, pero may kakaibang ngiti na parang may magnet. Sa unang tingin ko sa kanya, iba ang tintig ng puso ko. Para bang may kurot na hindi ko maipaliwanag. Mula noon, Kuya Pam, gabi-gabi kong inaabangan ang oras ng uwi ko para lang dumaan sa kanto. Palusot ko sa sarili ko na shortcut iyon papunta sa bahay. Pero ang totoo, gusto ko lang makita kung nandoon si Rico. Hanggang isang gabi, nagtagpo ang landas namin. Pare, teka lang, sabi niya sabay hablot ng hawak kong plastic ng take-out ng food. Uy, akin yan. Ataranta kong tugon. Ngumisi siya. Relax ka lang bro, hindi ako magdanakaw. Gutom lang, baka pwedeng patikim. Nagkatawanan ang barkada niya. Naiilang ako pero sa kabila nun, parang kinain ko rin ng buo yung kilig. May kung anong tuwa sa pakiramdam ko na pinansin niya ako. Pagkaraan ng ilang gabi, nasanay na akong lapitan niya. Tinutokso niya ako sa harap ng barkada. Tinatawag akong crow boy. Kasi alam niyang galing akong trabaho. Minsan inaalok pa akong sumama sa inuman nila. Isang beses naglakas loob akong umupo sa tabi niya habang nagpapahinga siya matapos maglaro ng basketball. Di ka ba napapagod sa araw-araw mong gawa? Tanong niya bigla. Nagulat ako. Ha? Sanay na siguro. Ngumiti siya. Astig ka naman. Hindi lahat ng tao kaya ang ginagawa mo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang seryoso niyang mukha. Hindi lang siya basta palabiro. May lalim pala siya. Doon nagsimula ang mas madalas naming usapan. Kung dati simpleng biruan lang, ngayon madalas na kaming magkasabay umuwi. Hanggang bigla siyang nagsalita. Alam mo Leo, ewan ko kung bakit pero parang
iba yung pakiramdam ko pagkasama kita. Natigilan ako. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Hindi ko rin alam. Basta, parang hanap-hanapin kita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yun ang unang beses na may umamin sa akin ng ganon. At ang mas nakakagulat, lalaki ang nagdulot nun. Mula noon, Kuya Pam, mas naging malapit kami. Text, tawag, chat, halos hindi na pwedeng lumipas ang isang araw na hindi kami nagkakausap. Pero syempre, hindi mawawala ang mga pagsubok. May isang gabi na nadatnan ko siyang kasama ang isang babae, nakayakap sa braso niya. Masakit, para bang pilipit ang dibdib ko, Kuya Pam. Hindi ko alam kung bakit nagsiselos ako, gayong hindi pa naman kami. Hindi ko siya pinansin. Ilang araw din akong umiwas, hanggang siya na mismo ang lumapit sa akin. Leo, ano bang problema? Bakit parang galit ka? Hindi ko mapigilan. Bakit ba kasi ang dami mong nilalapitang babae? Ano ba ako sa'yo? Panakip butas lang? Natahimik siya, Kuya Pam. Tinitigan niya ako ng diretso. Hindi sila ang mahalaga. Ikaw ang mahalaga. Napatigil ako. Ano raw? Inulit niya. Ikaw ang mahalaga sa akin, Leo. Hindi ko na kayang itago. Mahal na kita. Parang huminto ang mundo ko. Ang lahat ng pagod ko sa trabaho, ang lahat ng pangarap ko biglang gumaan. Kasi heto, isang taong hindi ko inaasahan handang magmahal sa akin. At doon nagsimula ang opisyal naming relasyon. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na nahuli kami ng mga tropa niya na magkahawak kamay. Tinutokso siya. Tinatawag siyang bakla. Nasaktan ako para sa kanya. Pero sa halip na umiwas, mas pinili niyang ipaglaban ako. Ano ngayon kung mahal ko siya? Ano bang problema niyo? Sagot niya sa mga tropa niyang nang-aasar. Doon ko lalong hinangaan. Kasi hindi lahat ng lalaki kayang ipaglaban ang damdamin nila. Lalo na kung kapwa lalaki ang minamahal nila. Ngayon 2 taon na kaming magkasama. Si Rico hindi lang basta kanto boy. Nagsimula na rin siyang magtrabaho bilang delivery rider. At kahit pagod siya sa biyahe, lagi niya pa rin sinisigurong ihahatid ako sa eskwela. Minsan tinutokso ko siya. Hindi ka pa rin ba nagsasawa? Sasagot siya ng nakangiti. Paano ako magsasawa? Ikaw ang pangarap ko. Kuya Pam, ito ang kwento ko. Isang pag-ibig na nagsimula sa isang kanto. Pero nauwi sa pangarap na magkasama habang buhay. Sana'y maging inspirasyon din ito sa mga taong natatakot magmahal dahil sa takot sa sasabihin ng iba. Maraming salamat at sana'y maibahagi mo ang kwento namin. Lubos na nagmamahal, Leo. Alright, at doon na nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at iniliham sa atin ni Sir Leo. Maraming salamat sa iyo at God bless. So, napakaganda ng kwento. Isa sa natutunan natin sa kwentong ito ay masasabi ko na ang kwento ni Leo at Rico tunay na kapag ang pag-ibig ang usapan,
wala talagang pinipiling lugar o pagkakataon. Kahit sa isang simpleng kanto, pwedeng magsimula ang isang panghabang buhay na pangarap. Kaya kung nakaramdam ka ng pagmamahal para sa isang tao, huwag kang matakot. Ang totoong pag-ibig hindi ikinakahiya, ipinaglalaban ito. Tandaan, sa dulo hindi ang sabi-sabi ng iba ang mahalaga, kundi ang taong handa kang pasayahin at ipaglaban. Alright, at dito na nga tatapos ang ating kwentuhan at ang masasabi ko sa kwentong ito. So maraming salamat ulit sa ating letter sender. At sa mga bago sa channel ko, please like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. Mwah!